Pinakamayamang kapuso star ngayong 2021. Alamin natin kung sino-sino sa mga GMA7 artist ang kumita ng malaki at nagpapatuloy ang trabaho ngayong taong 2021. Top 13, Jenilyn Mercado. Isa sa mga magagaling na artista sa industriya ng showbiz ng Pilipinas ay si Jenilyn Mercado. Isa siya sa pinaka-in-demand na bituin ng GMA7 network at gumanap sa maraming makabuluhang papel sa TV at pelikula. Ang pagkapanalo niya sa Reality Artista Search ng GMA7 na Starstruck noong 2003 ang nagbigay ng oportunidad kay Jen para makagawa ng mga proyekto sa network. Ang pinakahuling proyekto ni Jenilyn ay ang Philippine adaptation ng Korean drama na Descendants of the Sun kasama ang aktor na si Dingdong Dantes. Naging usap-usapan rin ang isang project na pagtatambalan nila ng aktor na si Sian Lim. Sa pakikipagtulungan ng Viva Artist Agency, unang magkakasama sa isang proyekto ang dalawa at mapapanood muli si Jen sa isang TV show. Top 12, Bianca Umali. Taong 2009 nang gumanap ng younger role si Bianca sa soap na Kaya Kong Abutin ang Langit at mag-cameo sa seryeng Darna sa GMA7. Makalipas ang 2 taon, pumirma ito ng management contract sa ilalim ng GMA Artist Center at nabigyan ng mga proyekto sa TV at gayon din sa pelikula. Kinilala naman ang kanyang galing sa pag-arte sa ginawa nitong teleserye na Kambal Karibal at Sahaya. Ngayong taon, gagawin naman niya ang seryeng Legal Wives kasama sina Dennis Trillo, Alice Dixon at Andrea Torres. Gaganap siya bilang ikatlo at pinakabatang asawa ng karakter ni Dennis Trillo. Para kay Bianca, isang panibagong yugto ito ng kanyang acting career at nais niyang maipakita ang kanyang kakayahan bilang isang aktres sa publiko sa gagampanang papel. Top 11, Dennis Trillo. Nang simulan ni Dennis ang kanyang karera sa GMA7, napasama siya sa seryeng Kahit Kailan at gumanap ng supporting role. At sa susunod na taon siya gumanap ng kanyang unang starring role sa fantaserye na Mulawin. Magmula noon, ilang mga proyekto ang ginawa ni Dennis kung saan nakilala ang galing niya sa pag-arte at nakakuha pa ito ng mga acting awards. Dahil dito, naging kapuso leading man ang bansag sa aktor. Sa seryeng My Husband's Lover, nakuha ni Dennis ang isa pa nitong acting award at commendation mula sa Asian TV Awards at nagsunod-sunod pa ang mga proyekto ni Dennis sa GMA7. Dito ay tinawag siyang GMA's Drama King at ginawa rin ang isang action drama series na Cain at Abel, kasama si Dingdong Dantes noong 2018. Ngayong taon, isang challenging role na naman ang gagampanan ni Dennis bilang isang Maranao native Muslim sa drama romance series na Legal Wives. Top 10, Ruru Madrid. Ang reality show na Prodigy The Battle for the Big Artista Break ang nagbigay daan kay Ruru upang makilala sa larangan ng pag-arte. Una niyang ginawa ang seryeng Parowa, Ang Kwento ni Mariposa, kasama si Barbie Fortesa at mula noon ay nakagawa pa ng mga proyekto tulad ng Let the Love Begin, The Half Sisters, Encantadia at Todo One I Love. Ilang acting awards din ang kanyang nakuha kabilang na ang Best New Male TV Personality, Outstanding Breakthrough Performance by an Actor at Best Male Actor Award. Gagawin naman ni Ruru ngayong taon ang pinakamalaking action-adventure series ng GMA7, ang Lolong, kung saan makakasama niya ang aktres na si Shaira Diaz. Dahil sa pagsusumikap at tumatayong breadwinner ng kanyang pamilya, may ilang negosyong naipundar na rin si Ruru na pinamamahalaan ng kanyang mga magulang. Top 9, Heart Evangelista. 13 years old lamang si Heart nang mag-umpisa ito sa pag-aartista. Kahit nakilalang galing sa mayamang angkan, minabuti pa rin niyang tumayo sa kanyang sariling mga paa at patunayan sa kanyang magulang na kaya niya ang umarte. Taong 2008 nang ito ay pumirma ng kontrata sa GMA Artist Center at ginawa ang drama series na Codename Acero bilang leading lady ni Richard Gutierrez. Nakasama rin niya sa isang proyekto ang dating K-pop idol na si Alexander Lee Eusebio sa seryeng My Korean Jagiya. Si Heart ay isa sa mga nakasama sa listahan ng People's Asia's People of the Year 2018 to 2019. Nakatakda naman niyang gawin ang isa sa mga dream projects nito na I Left My Heart in Sorsogon,
kasama ang aktor na si Richard Yap. Ito ang television comeback ni Hart at ang binansagang kapuso queen of creative collaborations ay nagsabing sa pamamagitan ng soap na ito, maipapakita niya ang kagandahan ng probinsya ng Sorsogon. Top 8, Sanya Lopez. Nagsimula ang acting career ni Sanya nang mapasama ito sa GMA7 series na Dormitorio at The Half Sisters, kung saan siya gumanap ng supporting role. Biggest break niya ang TV remake ng fantaseryeng Encantadia, kung saan siya gumanap bilang si Danaya. Dahil dito, ilang proyekto pa ang naibigay kay Sanya, kasama na rito ang Dahil sa Pag-ibig, Beautiful Justice, at ang malapit nang matapos na serye na First Yaya. Ang First Yaya ang unang title role na ginawa ni Sanya sa GMA7, kung saan nakita ang ganda ng chemistry nila ng aktor na si Gabby Concepcion. Dahil naman sa sipag, tiyaga at mahigpit na pag-iipon ng pera, nakabili na si Sanya ng kanyang sariling bahay. Sa bagong bahay niya ibinuhos ang kanyang kita at hindi sa mga mamahaling bag at sapatos nito inilaan ang kanyang mga kinikita sa trabaho. Mapapanood din siya sa Agimat ng Agila kasama si Senator Bong Revilla. Top 7, Gabby Concepcion. Mahigit 4 na dekada na sa mundo ng showbiz ang aktor na si Gabby Concepcion at marami na itong proyektong nagawa. Ginawa niya sa GMA7 ang kanyang unang serye na Because of You noong 2016 kasama sina Rafael Rosel at Carla Abellana. Nakita pa rin ang galing ni Gabby sa pag-arte nang gawin naman niya ang ika-6 na utos kasama sina Riza Zenon at Sunshine Dizon. Ang dalawang rom-com series na kanyang ginawa ay nagpakita ng kakaibang Gabby kumpara sa heavy dramas na kanyang ginagawa noon. Dahil sa Love You Too at First Yaya, nakita ang on-screen chemistry ng veteranong aktor kasama sina Jeneline Mercado at Sanya Lopez. Sa matagumpay na pagtatapos ng First Yaya, inaasahan na may mga susunod pang proyekto na gagawin si Gabby sa GMA7. Top 6, Maine Mendoza. Ang tinaguriang phenomenal star na si Maine Mendoza ay nakamit ang tagumpay sa pag-aartista nang una itong lumabas bilang si Yaya Dub sa kalye serye ng Eat Bulaga at ipinareha kay Alden Richards. Ito ang pagsisimula ng magandang karera ni Maine sa showbiz at tinangkilik ng Aldab Nation ang kanilang love team na nagkaroon ng mga proyekto sa pamamahala ng GMA7. Ginawa nila ang una nilang serye ni Alden, ang Destined to be Yours, at pelikulang Imagine You and Me. May ilang acting awards na rin ang kanyang napanalunan mula sa iba't ibang award-giving bodies. Kinilala rin siya bilang highest paid endorser sa Pilipinas at kauna-unahang Pinay na nakipag-collaborate sa international cosmetic brand. Mapapanood pa rin si Maine bilang co-host sa Eat Bulaga at sa sitcom na Daddy's Girl. Top 5, Michael V. Halos 3 dekada na sa industriya ng showbiz si Michael V o kilala bilang si Bitoy. Mas naging matagumpay ang kanyang karera sa larangan ng pagpapatawa. Dahil sa binuo nitong konsepto sa comedy gag show na Bubble Gang, tumagal ito sa area ng mahigit 20 years. Ang sitcom naman nitong Pipito Manaloto na nagsimula noong 2010 ay patuloy pa ring tinatangkilik ng mga manonood. Hindi matatawaran ang galing ng komedyanteng si Bitoy, kaya naman hanggang sa ngayon ay nananatili siyang kapuso. Hindi man ito nag-renew ng kanyang kontrata sa network, sinabi nitong hindi niya iiwan ang GMA7. Top 4, Vic Soto. Mahigit 40 years na rin sa industriya ng showbiz ang TV host, komedyante, songwriter at aktor na si Vic Soto. Sa tagal nito sa show business, marami na ang naging kontribusyon nito sa industriya at kinikilala na rin bilang isa sa pinakamayamang aktor sa bansa. Isa na rito ang pagtagal sa ere ng noontime show na Eat Bulaga na sinimula noong 1995 ang paglipat sa GMA7. Nariyan din ang Okay Cafe Rico, Mixed Nuts, Daddy Dido Do at Daddy's Girl. Dahil sa tagumpay ng mga TV shows ni Bossing, nagkaroon ito ng sari-saring brand endorsements. Ang ilang mga endorsements niya ay mula sa mga major brands na pagmamay-ari ng mga kumpanya tulad ng appliances, pharmaceuticals, supermarkets at real estate. Kaya naman nakuha niya ang Academy's Choice Iconic Male Endorser by the Com Guild Awards dahil sa epektibo nitong pag-eendorso ng mga produkto. Top 3, Willie Revillame. Ang game show ni Willie ang nagbigay daan sa kanya upang maging matagumpay ang kanyang karera. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon
ay maraming natutulungan ang TV host na nakilala noon bilang isang sidekick lamang. Dahil na rin sa tiwalang ibinigay sa kanya ng GMA7, nagtagal ang kanyang karera sa nasabing network. Hindi tumigil ang pamunuan ng GMA Network na bigyan ng suporta si Willie kahit noong hindi malakas kumita ang kanyang show. Dahil sa publiko na nanonood sa kanya, gumanda ang kita nito at ngayon mataas na rin ang ratings. Kahit ngayon na may krisis sa bansa, patuloy pa rin ang pagpasok ng kita sa nasabing show at sa network. Top 2, Dingdong Dantes. Sa pag-uumpisa ng showbiz career ni Dingdong Dantes sa GMA7 na ito nagsimula at lumabas sa TV shows na TGIS, Ana Karenina, Sana Ay Ikaw Na Nga, alias Robin Hood, Cain at Abel, at ang pinakahuli ay ang Philippine adaptation ng Descendants of the Sun. Binansagan siyang GMA's Primetime King dahil sa mga nagawa nitong teleserye, katambal ang ibang mga magagaling na aktres ng network. Sinabi ni Dingdong sa isang interview na mananatili siyang kapuso at magiging loyal ito sa network dahil dito niya nakilala ang kanyang asawang si Marian Rivera. Nagsama sila sa Marimar, Jezebel, Ang Babaeng Hinugot sa Aking Tadyang at Endless Love. Sa pagpirma muli nito ng kontrata, sinabi niyang balak niyang maging creative consultant o di kaya'y direktor para sa GMA Pictures. Top 1, Alden Richards. Taong 2010 nang umpisahan ni Alden ang kanyang showbiz career at unang naging katambal ang aktres na si Luis de los Reyes. Subalit dumating ang isang malaking oportunidad para sa kanya nang ipareha at gawan sila ng love team ni Maine Mendoza sa Eat Bulaga kung saan nabuo ang Aldab. Dahil dito, naging kaliwat kanan ang mga proyekto ni Alden. Nang pasukin nito ang mundo ng pagkanta, ilang gold at platinum records ang kanyang nakuha. Ilang acting awards na rin ang kanyang nakuha at isa na rito ang Best Actor Award para sa highest grossing Pinoy film in Philippine history na Hello Love Goodbye kasama si Catherine Bernardo. Ito ang isa sa mga rason kung bakit siya ngayon ang highest paid actor ng GMA7. Mga ka-showbiz peeps, sino pa ang nais ninyong mapasama sa ating listahan ngayon? Share your thoughts in the comment section below.